living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Good morning guys. At nandito tayo sa kulungan ng ating manok. Ayan. Nakatapos na sila kumain. 1 month and 1 week old na mga chicks. Yung project na gagawin natin is gagawa tayo ng chick brooder. Isang buong plywood. Pagkakasyahin natin yan sa 100 pieces capacity na brooder. Itatabas natin yan. Dapat walang tapon kasi sayang. Dapat every corner dapat magamit sa brooder. Yan. Tapos yung gamit ko na pang pundasyon or yung pang framing, ito siya 2x2 lumber. Yan. Nakagawa na rin ako ng plano. Asensyahan nyo na kung akin lang to eh. Yan. Ito yung front, ito yung top, ito yung side. Yung problema ito is yung sisiw pag aabutin namin, ano, mahirap kunin yung sisiw or may bagay ka na kukunin sa loob, mahirap. Kaya solusyon dito is putulan natin ng mga foot. Ito yung lalagyan ng yung yero, lalagyan lang ng buhangin. Ito ilalagay para hindi tutulo dito, yung hindi maiipon yung dumi sa baba. Dito na lang banda. Kulang lang nito is wiring at saka takip. Goods to go na to. Bumili kami ng panibagong plywood kasi gagawa pa pala tayo ng takip dito sa taas. Ang takip niya, plywood na ilalagay namin para silyado talaga yung init. Yan. Yung partition natin, gagalaw yan. 50. Kukunin mo tong partition, 100. O, di ba? Una muna tayo sa mga basic. Ito, receptacle, dalawa. Tapos bulb, incandescent bulb. Yan. Male plug. Ito switch kailangan natin to.
Yung binili ko 5 meters. Depende sa inyo kung gaano kahaba. Switch natin, temperature switch. Tinesting ko muna to bago ko install gamit yung valve tsaka septacle tsaka yung mga wire. Tapos hooks. Yan, hooks. Screws tsaka tools. Electrical tape. Philip screw. Plier. Heating element. Ito yung hinintay ko sa Lazada. 220 to 240 volts. Ang tindi uminit nito. Kaya kailangan natin ng temperature switch para hindi matusta yung CCU natin. Ito yung gagawin natin control para ito patay sindi na lang siya pag naabot niya yung max temperature. Mamamatay siya, tapos minimum temperature is sisindi siya. Bago ko muna ikabit to, gagawa ako ng simple diagram para yung iba siguro makarelate sa inyo kung paano magbasa ng diagram. Ito na guys, tapos na yung ginawa nating diagram. Pasensyahan nyo na kung ganito lang na kayanan ko. Yan, wala yung plug tsaka switch, dalawang wire yun. Putulin na natin tong isang wire, lagyan natin ng switch. Tapos yung dalawang wire i-connect natin sa red and black. Ito yun, itong dalawa, supply na siya. Itong black at saka yellow naman, itong dalawa, ito yung pupunta sa load natin, which is yung bulb na 25 watts at saka heater coil. And then may isa pang wire, ito yung sensor nya. Ito magsisense kung ilang temperature na yung naset, saka yung itong sensor at saka yung output. Butas lang ako dito banda para doon ako mag-wiring. Ito na po guys, tapos na ako mag-wiring. Pasensyahan nyo na yung wiring ko hindi ako professional electrician. Ito, mali pa yung nabili kong socket. Ito pa yung may open sa itaas, kaya nilagyan ko na lang ng tape. Ayan, nilagay ko na yung bulb. Tapos itong ceramic coated na heater. Loose yung wiring niya kasi pwede natin yang i-adjust. Yun, para flexible siya. Yan. Saka ito yung sensor, thermometer. I-calibrate natin, lalagay natin yung thermometer dito sa flooring. Tapos papandarin natin para makalibrate natin yung kung anong reading dito, tapat reading sa thermometer. Yan, nilasot ko lang yung wire dyan kasi malapit lang sa, since maiksi itong wire na to yan, dun, dito na lang banda. Ayun, setup natin. In the future, kung marami na tayong CCU, itong kabila, wiringan din natin. 50 din to. Ito muna 50 chicks kaya. Yan na guys, tapos na yung setting natin. Ito yung sa loob. Yan. Dito ko nilagay yung sensor. For demo purposes lang,
Kaya nilapit ko sa dyan para mabilis siyang uminit. Ayun, nag-turn on na nga siya. Kasi nababa na yung temperatura. Turn off yung ilaw 34 degree. Pakita ko yung settings ha. A1. Yan, 34 degree. Para mag-on yung ilaw is 32. Ayan. Yan, 32. Sa ngayon, yung sobrang baba ng temperatura kaya nailaw. Nasa 30.4. Gagawin natin, ilapit lang natin yung sensor dito sa heating element. I-close natin yung brooder natin. 30.4. Kailangan ba natin itong i-calibrate? Bibili pa kami ng thermostat, thermostat. Sorry, ayan o. Pag nakita natin tong out na umilaw, ibig sabihin magbabato ng current doon sa load natin. Yung load natin is yung bulb at saka yung heating element. Ibig sabihin naandar yun. Ayan na ilaw. Tayo sa loob. 32 na siya. Ito pala no, kung gusto nyong madaling unit na to, may dalawa lang. Hindi ko lang alam yung model. Ito kasi model nito is XHW3002. Mayroong unit nito na dalawa lang yung button, up at saka down. Mas mabilis yun i-settings kaysa dito. Ito naman meron tong tutorial sa YouTube, meron din tutorial lang ganito. Doon ko lang din natutunan yung pag settings nito eh. Yan na, 33.4. Sige, open natin ng konti para makita nyo. Ayan o. 8. Pag 34 0, mamamatay na siya. Ayan. I-observe natin yung pagbaba ng temperatura. Yung lights on nito is 32 degree. Ayan na siya. Pasingawin natin para bumaba yung temperatura sa loob. Malapit na. Pag 32.0, iilaw na. 1. Ayan. Noon yan. Tapos in future design, di ba itong dalawa sumasabay pag on and off. Maglalagay na lang ako dito sa gitna siguro ng yung lead na bulb para yung mga sisiw natin hindi sila magtataka ganun, pakatay sindi yung ilaw nila. Maglalagay na lang ako ng dito lead na hindi siya na mamatay, hindi siya sumasabay sa pagpatay ng dalawang yan. Pag makakuha na kami ng sisiw, i-update ko lang yung design natin at saka i-observe na rin natin yung kakalabasan ng setup. Yun lang muna sa ngayon. This is GCD. Peace out.